talagang wala pong humpay, lahat po ng area na ma-identify natin, talagang lilinisin natin at i-clear natin, i-dredge natin, at hindi lang po yun, meron pang mga ibang dagdag na gustong gawin ng ating Pangulo na tingin niya, magagawa lang natin kung gagawin natin ng sama-sama. Target ng simulan ng Department of Public Works and Highways sa November 12 ang malawakang flood mitigation project sa Metro Manila. Ayon kay DPWH Secretary Vince Tison, sa naturang proyekto, sabayan ng gagawing massive cleanup drive sa lahat ng mga tutukuying waterways at drainage system na dahilan ng pagbaha sa lugar. At nakita po natin yung effectiveness nito. Kapag nakiklear ng maigi yung mga waterway, namimitigate po ang baha. Immediate po ang epekto niyan. Pero kailangan din po nating sabayan ng pagdidiklag ng mga major drainage natin. Kaya naman inihahanda na ng Metropolitan Manila Development Authority, Metro Manila Council, iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ang mga tauhan at kagamitan na gagamitin sa gagawing malawakang paglilinis. Kabilang din sa tututukan ng mga otoridad ay ang pag-aalis sa mga tirahan sa gilid ng waterways at mga flood control project na hindi naman nakatutulong para maibsan ng pagbaha. Sad to say, merong mga illegal structure na DPWH mismo ang gumawa. Aminin natin. Di ba? Alam naman natin yun eh. Matagal na rin inireklamo ng mga mayors natin yan. Lalo na sa ibang parts tulad ng Quezon City. Na may mga iba pang mga flood control according to reports of some mayors, katulad ni Mayor Joy Belmonte ng QC, na imbes na nakabuti, alam ni chairman yan, nakasama pa. So ang sabi ni Pangulo, kung yan ay nakakasama, gibain na natin yan. Pagkaupo pa lang ni Sec Vince, nire-request ko na sana gibain. Particularly yung tinatawag nilang booster pumps, na lumiit na yung waterway, nilagyan pa ng structure sa gitna, nilagyan ng mga bomba, yung iba wala pang bomba, yung iba may nilagay na bomba, pero napakahina ng bomba. Tipong lalagyan lang ng 3 cubic meter per second na bomba, samantalang pagpuno ng tubig yung waterway, 11 cubic meter per second ang takbo ng tubig. So ano nangyari doon? Binarahan mo lang. Ayon naman kay Metro Manila Council President na si San Juan City Mayor Francis Zamora, nararapat din na bago paalisin ang mga nakatira sa gilid ng estero, ay siguruhin muna ang relocation site ng mga ito. We have to make them understand na danger zones yan. Pero again, ang tanong, Mayor, saan kami lilipat? Diba? So talagang kinakailangan pagtulungan po ito ng iba't ibang departamento, sapagkat kung meron tayong in-city relocation na may offer sa kanila, madali lang talaga eh. Experience ko yan, basta ang lipatan within the city, agad-agad yan, no problem. Pero pag ang lipatan ay Bulacan, Rizal, mahirap sa totoo lang. Kasabay din ng gagawing flood mitigation ang pagpapaandar ng mga hindi gumaganang pumping station, gaya ng Sunog-Apog Pumping Station sa Maynila. So ngayon po meron pong tutulong sa atin from the private sector, at mukhang meron na tayong clear way forward sa tulong na rin ng MMDA. At marami pa pong non-operational all over na kailangan ayusin na natin. Nakipag-ugnayan na rin ang MMDA sa Department of Budget and Management o DBM para naman sa pondo sa pagbili ng mobile pumping. Ayon kay Atty. Artes, mas malakas ang kapasidad nito na kayang pumuno ng isang Olympic-size swimming pool sa loob ng 1 oras. Samantala, kabilang din sa tinalakay sa pagpupulong ng MMDA at MMC ang planong pagbuo ng Waste to Energy Program. Sakaling mabuo ang proyekto, magiging kuryente at hindi na sa landfill ididiretso ang mga nakokolektang basura. Ang amin pong kahilingan ay sana po within Metro Manila or malapit na hindi na po sila lalayo yung pag-haul po ng basura para makatipid na rin po yung mga LGUs. Again, we fully support the waste to energy framework. Ito lang sigurong feasibility po pagdating sa mga computations po natin, at wag lang mag-incur ng additional expense sa LGUs. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.